panibagong kaso ng pagkamatay dahil umano sa hazing, isang first-year student sa San Beda College of Law ang nasawi dahil sa fraternity initiation itong weekend. Katarungan ang sigaw ng pamilya ng biktimang si Andre Marcos. Pakiusap nila sa sinumang miyembro ng sinilihang fraternity ni Andre, makipag-ugnayan sa kanila para mabigyang linaw ang pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Galing sa pamilya ng mga abogado ang San Beda freshman law student na si Andre Marcos. Pero naudlot ang pangarap niyang sundan ng yapak ng kanyang mga kaanak nang mamatay si Andre kahapon dahil sa hinihinalang hazing. Nagpaalam ito may class project nung Sabado. Nagsimula na raw mag-alala ang kanyang pamilya nang dumaan ang gabi ng Linggo nang hindi umuuwi o tumatawag sa kanila si Andre. Pinatrace nila ang huling nakausap ni Andre. Ang first na nakausap ng kapatid ko, there were talks about a possible joining of a fraternity. Matapos ang 2 oras, tinext ang pamilya ng nagpakilalang batchmate ni Andre at sinabi sa kanila na may makikipagkita sa pamilya alas 3 ng hapon kinabukasan sa isang fast food chain sa Maynila. Sa text message, nakasaad na stable ang kondisyon ni Andre pero hindi sinabi kung nasaan ito. Alas 3 ng hapon, humarap sa pamilya ang 2 batchmate umano ni Andre na kinumpirma raw sa kanilang dumaan sa initiation ang biktima. Pahirapan pa raw nilang nakuha ang impormasyon mula sa mga ito kung nasaang ospital si Andre pero hindi na raw nila inabot ng buhay si Andre. It pains us more not knowing what they have done to Andre. Ang masakit po sa amin, pinabayaan po si Andre. Iniwanan sa hospital ng mag-isa. And he was not given the attention that he should have had his family been at the hospital with him. Mula sa De La Salle Hospital sa Dasmariñas, Cavite, agad isinailalim ang labi sa autopsy kagabi sa PNP Crime Laboratory. Hindi pa opisyal na lumalabas ang resulta ng autopsy sa bangkay ni Andre, pero ayon sa mga kaanak nitong nakakita sa bangkay, nakapanlulumo raw ang sinapit nito. Let's just say na yung arms niya at yung legs niya kulay ube. Yun ang sinasabi ko sa gumawa sa kanya. Kulay ube. Medyo masakit yung pagkamatay na yun. Hindi muna ipinaharap sa media ang ama ni Andre na inatake ng alta presyon buhat ng pangyayari. Pasado alas 11 kagabi na magtungo sa PNP Crime Lab ang mga opisyal ng San Beda Law Student Government kasama ni San Beda Guidance Counselor Glady Banyares para magpahatid ng pakikiramay sa pamilya. Tumanggi muna humarap sa media si Banyares habang hinihintay pa raw ang official statement ng San Beda Administration. Kinondena naman ng San Beda Law Student Government ang insidente. We condemn violence in San Beda, and that is why the Law Student Government and the San Beda College of Law Administration will fully cooperate with any investigation that will bring light to this matter. Una nang hiniling ng San Beda Law Student Government sa pamilya na dalhin sa San Beda ang labi ni Andre pero hindi raw ito pinagbigyan ng ama. Dinala na ito sa Ramos Tarlac para sa pribadong burol. Tinitiyak pa kung aling fraternity ang nasa likod ng hazing. Apela ng pamilya sa ngayon na makipag-usap sa kanila ang sino mang kabilang sa fraternity. No one has to suffer that kind of death in the hands of people who they will call brothers. Walang dapat mamatay ng ganon. Dano Tingkungko, GMA News.